Ito yung mga Kristiyanong hindi maka-Jesus. Itong mga Kristiyano na hindi sumusunod sa naaayon sa katuruan ng Panginoon Kristo na loving. Kundi ito yung mga Kristiyano na sumusunod sa katuruan ng ibang tao. Sumusunod sa mga batas na ginawa ng tao. Hindi sila sumusunod sa batas na ibinigay ng Panginoon, which is love. Sila yun. Itong mga weeds na ito, mga friend. Alright? At sabi niya, sa verse 39, and the enemy who sows them is the devil. Ang nagtanim daw sa kanila ng mga weeds na ito ay yung devil. So kung pupuntahan natin yung John 10:10, the thief cometh to steal, to kill and destroy. Yun ang trabaho ng devil, ng diablo. Magnakaw, anong ninanakaw niya? Kapayapaan sa kalagitnaan ng mga Kristiyano, kapayapaan sa kalagitnaan ng body of Christ, kapayapaan sa kalagitnaan ng churches. Alright? Yun ang ninanakaw, tinatrabaho ng diablo. Pinapatay niya yung ating joy of service. Pinapatay niya yung ating pagkakaisa. Pinapatay niya yung ating pagdadamayan, yung ating pagbibigayan. Ano ang nangyayari ngayon? Nakakalungkot. Isipin, tignan ng mga Kristiyano, nagbabangayan. Nagbabawian ng mga binigay. Alright? Nagbabawian ng mga dinonate. Kung sabi nila, hindi ko naman sa'yo binigay. Sa ministry naman na ito, ibinigay. Sa ministry na ganyan. Sa ministry na yun. Sa ministry na ito. Alright? Lalo na kapag yung mga yung pastor ay lumayas sa ministry na kaniyang kinabibilangan, nagtayo ng sariling ministry, binabawian, alright, ng mga kung ano-anong mga bagay na dinonate ng mga tao, ibinigay ng mga tao. Ang pangit tignan, mga friend. Hindi yon loving, hindi yon maka-Jesus, kundi maka-Pariseo yon. Na iniisip lang nila ay yung sarili nilang kapakanan. Yung sarili nilang kapakanan. Alright? Hindi yun loving. Alright? Bakit natin sila babawian? Naglilingkod pa rin naman sila sa Diyos under ibang pangalan lamang o ibang ministry. Alright? Huwag na, mga friend. Dahil trabaho yun ng diablo. Huwag tayong magpagamit sa diablo na nagnanakaw, pumapatay, alright, at nagwawasak. Anong niwawasak niya? Yung ating relasyon na magkakapatiran. Yung ating relasyon na magkakapamilya. Alright? Yung ating relasyon na magkakaibigan. Dahil lamang sa pangalan ng ministry. Dahil lamang sa pangalan ng church, nawawasak yung ating magagandang mga relasyon. Bakit tayo magpapadala doon? Bakit tayo magpapauto sa diablo? Kung tayo, sumusunod sa Diyos talaga, kung sumusunod kay Jesus, kung nasa inyo si Jesus, ay nasa inyo dapat ang kapayapaan. Kung nasa atin si Jesus, nasa atin dapat ang kapayapaan. Alright? Huwag tayong magpadisib sa kaaway. Nakasulat na nga kasi sa Biblia, in the last days, many will deceive. Even the elect will deceive, mga friend. Dahil sa mga material na bagay, maraming nag-aaway. Dahil sa material na bagay, maraming nasisirang mga relasyon. Huwag nating hayaan, mga friend. Trabaho yan ng diablo. Ang trabaho ng Panginoong Jesucristo, sabi niya, He came to give us life. The fullness of life. Ang binigay ng Lord, mga friend. Fullness of life na walang awayan, walang siraan, walang bangayan, mga friend. Alright? Malinaw, itong parable of the weeds ni pinaliwanag ng Panginoong Kristo na sabi niya, the enemy who sows them is the devil. So huwag nating hayaan na tatamnan tayo ng devil ng sama ng loob. Huwag nating hayaan na tatamnan tayo ng devil ng inggit.
Huwag nating hayaan na tatamnan tayo ng devil ng entitlement. Alright? Bakit? Sa entitlement na yan, dyan nagmumula yung pride. Na sinasabi natin, ako ang pastor, ako ang evangelist, ako ang bishop, ako ang nagtayo, ako ang nagbigay, ako ang nagdonate, ako ang presidente, ako ang vice-presidente, ako ang senador, ako ang CEO, o ako ang nagtayo, ako. Alam niyo yung ako na yan? Ay nako, diyan nasira si Lucifer. Kaya huwag natin hayaan mga friend na ang entitlement, ang mga title natin, ang mga titulo natin na yan ay magkakaroon tayo ng entitlement hanggang sa magkaroon tayo ng pride. Huwag. Trabaho yun ng dyablo. Kaya huwag nating hayaan tatamnan tayo ng dyablo ng entitlement, ng sama ng loob, ng inggit, alright, ng entitlement, dahil dyan nagmumula yung pride. Dyan nagmumula ang hindi magagandang asal ng isang Kristiyano.